Okay po. Thank you po. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Yan. Tayo ngayon ay patuloy na sasamahan ng ating Panginoon sa pag-aaral natin ngayon pong umaga na ito. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, tumihingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. Aming pong dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami at maintindihan ang inyong pong mga nais na ipabatid sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, pag-aalis ng laman ng sisidlan. So, ibig sabihin, may paso, tatanggalan ng laman. So, ano kayang ibig sabihin nito? No? Pag tinanggalan mo ng laman yung isang paso o yung isang lalagyan, ibig sabihin nun, meron kang ilalagay uli na panibago. Di ba? Kaya mo tatanggalan ng laman. So, sabi dito sa Pilipos 2:15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang sanlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Sabi dito, kung para tayo ay mawalan ng sala at walang dungis, kailangan na lumapit sa Panginoon. So, ibig sabihin yung pag-aalis ng laman ng sisidlan, pag-aalis ng kasalanan natin, upang ang kabanalan at kalwalatian ay makapasok sa atin. So yun yung aking naintindihan dito immediately base doon sa topic at sa talata. So sabi naman dito, sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, sabi dito, ang pagbabago ng karakter, ayan, ba karakter agad, ano? Ang magiging patutuo sa mundo ng nananahan na pag-ibig ni Kristo. So yun yung lagi natin binabanggit, ano? Ito, diniin na dito sa ating devotional. Yung pagbabago ng karakter, magiging patutuo yan sa mundo na tayo ay na kay Kristo. Inaasahan ng Panginoon na ipapakita ang kanyang bayan ang nagliligtas na kapangyarihan ng biyaya na maaring kumilos sa karakter na may kapintasan at magdulot ng paglinang nito sa kaayusan at masaganang pamumunga. So dito po mga kapatid ko, no, ang binabanggit ng banal na kasulatan ay tayo ay mawawalan ng pagkakasala. So yung ibig sabihin na pinupunto ng ating devotional, unang-una pa lang dito sa first paragraph, na yung ating pong karakter mabago at mapalitan ng karakter ng Panginoon. So yun pala yung inaalis na laman. Ano yung laman? Yung pangit nating pag-uugali, yung pangit nating pag-iisip, yung pangit nating attitude, alisin muna at mapalitan ng karakter na bago na katulad sa ating pong Panginoon, na ang sabi dito, namumunga ng maayos, namumunga ng kabanalan. At syempre, bago tayo mamunga ng marami na magandang karakter, kailangan nakaugnay kanino? Kay Jesus Christ. Kasi yun yung pag-aaral natin kahapon na ang nananatili kay Jesus ay mamumunga. Pero kung wala kay Jesus ay wala tayong magagawa. Wala tayong magagawang pagbabago ng karakter kung wala sa ating pong Panginoon ng bawat isa sa atin. Kasi nga naman, ano, kung tayo ay na kay Kristo, natural lamang, natural na effect yung pong mabago yung karakter natin. Kung wala ka sa Panginoon, hindi nga mababago yung karakter mo. Maaring ikaw ay nagsisimba lang, maaring ikaw nakikipag-participate lang sa mga activities, pero wala kang ugnayan sa Panginoon, hindi rin maganda. Wala kang personal na ugnayan sa Panginoon, talagang hindi mababago ang iyong karakter. Kasi nga, nag-join ka lang sa mga ministries, sa activities, nagsisimba ka lang, pero wala kang ugnayan sa Panginoon. Nagsisimba ka nga, nagsiselfon ka naman sa loob ng simbahan, naglalaro ka ng games sa loob ng church, di ba? Nagpe-Facebook ka, nag-email ka, nagtatrabaho ka using online. So hindi pa rin, no? Ang kailangan ay may relationship sa Panginoon. Kaya yung ugali mo hindi mo pa rin mabago kasi nga yung karakter mo ay yung ikaw mismo hindi ka nakaugnay sa nagbabago ng karakter. So yun mga kapatid. Sabi dito, ngunit upang maisakatuparan natin ang layunin ng Diyos, mayroong gawaing paghanda na dapat gawin. Ano po yun? Inaanyayahan tayo ng Panginoon na alisin sa ating mga puso ang pagkamakasarili na siyang ugat ng pagkahiwalay. So yan po mga kapatid. Pinunto na naman yung pagiging makasarili. O di ba pinag-aralan natin yan October 8, no, isinasantabi ang sarili. Ito naman
para maayos ang layunin ng Panginoong Diyos sa buhay natin, yung pagiging makasarili. Kasi nga, yung pagiging makasarili, diyan po nag-uugat yung karakter, di ba? Ang iniisip natin, ako ang kinakanti mo, ako ang nilalabanan mo, pues ito ang ganti ko. So, wag mo akong lalabanan, wag mo akong iinisin. Puro nakasentro sa sarili. Yun na nga, pag nakasentro sa sarili, yun na nga yung pangit na ugali lumalabas. Dahil number one na ipagtatanggol mo, sarili mo. Di ba? Hindi ang ating pong Panginoon. Kung ang Panginoon ang ipagtatanggol natin, ang Panginoon ang iniisip natin, bakit tayo magagalit? Bakit tayo maiinis? Di ba? So sabi dito, nais niyang ibuhos ang kanyang banal na espiritu sa masaganang sukat at inaanyayahan niya tayong alisin ang sagabal sa daan sa pamamagitan ng pagtakwil sa sarili. Ayan, yun na nga yung isang tabi sa sarili no October 8. At sabi dito, sa panahon na ang sarili ay isinuko sa Diyos, mabubuksan ng ating mga mata upang makita ang mga katitisuran na inilagay ng ating pagiging hindi katulad kay Kristo sa daan ng iba. So ibig sabihin mga kapatid, kapag ka pala yung karakter natin hindi katulad sa karakter ng Panginoon, automatic na tayo ay nakakapaglagay ng katitisuran sa ibang mga mananampalataya at sa ibang mga taong nakakakilala sa atin na tayo ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. Alam nila na nagsisimba tayo pero ang karakter mo hindi na bago, naglalagay ka lang ng katitisuran sa daan. So kapag ka tayo pala ay isinuko natin yung ating sarili sa Panginoon, inalis yung pagiging makasarili natin, inaalis din natin dapat yung katitisuran sa mga ibang mga tao. Yan po mga kapatid, inaalis natin yung pagkatisod sa ibang mga tao at nagpapatuloy tayo ng lakad papunta sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, inaatasan tayo ng Diyos na alisin ang lahat ng ito, sabi niya. Sabi dito sa Santiago 5:16, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So ayan ang sabi ng banal na kasulatan. Ipanalangin ang bawat isa upang tayo ay gumaling. Idalangin ang bawat isa upang tayo ay gumaling. So number one yan mga kapatid. Hindi lang natin ipapanalangin ang sarili natin, kundi ang ibang mga tao na sila'y gabayan ng Panginoon, ingatan ng Panginoon at mabago ang kanilang karakter. Kung meron tayong kilala na talagang hindi maayos ang kanyang karakter o kanyang pag-uugali. Sabi dito, kung magkagayon, ay maaari magkaroon tayo ng katiyakan na mayroon si David nang pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, ay nanalangin siya, ibalik mo sa akin, sabi dito, ang kagalakan ng iyong pagliligtas at iaalay ko at aalayan ako na may spiritual na pagnanais. So dito si David no nagkasala siya, alam niyo naman kasalanan niya na kanyang karakter talaga siya mabangis, talagang ang attitude niya ay naging makasarili siya, kaya siya ay nakapangalun niya at pinatay niya yung asawa ng kinuha niyang kabit na babae na si Bathsheba, mga kapatid, dahil sa pagiging makasarili niya. Nanalangin siya sa Panginoon na ibalik ang kagalakan ng kaligtasan sa kanyang buhay, baguhin ang kanyang puso. So idinadalangin din pala yan sa Panginoon. Kasi nga naman hindi natin kaya magbago, di ba sa Isaiah, hindi kaya magbago ng balat ng kulay ng isang leopardo kung wala sa Panginoon. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makapagbabago sa bawat isa sa atin. So yun yung katotohanan dyan mga kapatid. Sabi dito, kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Sabi dito sa mga awit 51:12-13. So tayo na makasalanan, yung pagiging makasarili natin, kaya nga kapag walang bunga ng banal na espiritu ang buhay natin, tayo ay lumalakad sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun mga kapatid. Tayo ay lumalakad sa kasalanan kung ala yung bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Yun na nga, yung pong nagdedepende sa Panginoon. Kung walang pagsuko sa Panginoon, nagiging makasarili. Yan po. Sabi pa dito, sa ating pong devotional,
Napakahaba nung sinulat. Pero ito na yung last paragraph. Pero marami mga siyang divide the slide. Sabi dito, kapag ang biyaya ng Diyos ang naghahari sa loob, mapapalibutan ang kaluluwa ng isang kapaligiran ng pananampalataya at katapangan at pag-ibig na katulad kay Kristo, isang kapaligiran nagpapasigla sa espiritual na pamumuhay ng lahat na nalalanghap nito. Imagine nyo yung bahay nyo, katabi ng bahay nyo ay puro basura. Ano maamoy mo tuwing umaga? Mabaho. At ano ang mood mo kapag ka mabaho? Maraming basura, maraming kalat. Paglabas mo ng bahay, may nag-aaway na kapitbahay, magulo. Ano ang magiging attitude mo? Magulo din, no? Mawawala yung peace of mind pagka ganun. Pero sabi dito, kung nasa kapaligiran po natin ay naghahari ang kalooban ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, mapapalibutan ng kaluluwa ng isang kapaligiran ng pananampalataya. Kapag tayo ang biyaya ng Panginoon naghari sa puso natin, ibig sabihin tayo ay naghumihingi ng tawad sa Panginoong Diyos, lumalapit sa Kanya, napapalibutan tayo ng pananampalataya, katapangan at pag-ibig na katulad ng sa ating pong Panginoong Jesus. Ayan. Ang nalalanghap natin yung spiritual na pamumuhay. Napakaganda, no? Ibig sabihin ko napapalibutan tayo ng pananampalataya. No? Napapalibutan tayo ng biyaya ng Panginoon. So paano mangyayari 'yun? Sabi dito, ang lahat na nakibahagi sa mapagpatawad na pag-ibig ni Kristo, ang lahat ng naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at nagbalik loob sa katotohanan ay madarama na para sa mahalagang mga pagpapalang ito. May utang na loob siya sa bawat kaluluwang kanyang makakasalamuha. So dito po mga kapatid ko, may utang na loob siya sa bawat kaluluwang kanyang makakasalamuha. So ibig sabihin mga kapatid, no? Kung ating tinitignan o naliwanagan tayo ng espiritu ng ating Panginoong Diyos at nagbalik tayo sa kalooban ng katotohanan, ibig sabihin mga kapatid, yung bawat nakakasalamuha natin ng kaluluwa, meron tayong obligasyon na ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Yun yung pagkakautang dito. May utang tayo sa bawat kaluluwang makakasalamuha natin. Ibig sabihin, meron tayong obligasyon na ipakilala man lang si Jesus. At kung meron nga kayong hawak na pamphlets, ay maibigay sa Kanya. Maibigay sa Kanya yung steps to Christ. Di ba? At least wala ka ng utang doon sa kaluluwa na yun. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa kay Kristo, bagamat wala kang utang na salapi o marami kang utang na salapi sa ibang mga tao, bukod sa utang mo na yan, o kung wala kang utang, may utang ka pa rin doon sa mga kaluluwang nakakasalamuha mo dahil naliwanagan ka ng kalooban ng Panginoon. O ibig sabihin mga kapatid, mawawala lang yung utang mo sa kaluluwa na yun kung nabigyan mo siya ng pamphlets o nabahagian mo siya ng salita ng ating Panginoong Diyos. So kung nabahagian mo ng salita ng Panginoong Diyos, wala kang utang doon sa kaluluwa na yun. 'Di ba? Wala. Kasi nga nabahagian mo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa diyan, ayaong mga mapagkumbaba sa puso ay gagamitin ng Panginoon upang abutin. Yan na nga yung tinutukoy, ang mga kaluluwang hindi kayang lapitan ng mga itinalagang ministro. Opo, hindi kayang abutin. May mga hindi kayang abutin ng mga itinalagang ministro na yung mga kaluluwa. Actually talagang ang umaabot ay tayong mga membro sa church. Ang mga umaabot niyan at tawag dito, parang balon. Ikaw yung bumababa sa balon at iniaangat mo at yung ministro yung aabot. O yung elder yung aabot, paakyat, papunta sa ating pong Panginoon. So ganyan, tulungan yan, bayanihan yan mga kapatid. No? Kaya nga ang bawat isa sa atin, may makasalamuhang kaluluwa, nakakausap natin, yan po ay meron tayong pananagutan sa kanila kung hindi natin sila nabahagian ng salita ng Panginoong Diyos. So sila ay kikilusing magwika ng mga salitang naghahayag ng nagliligtas na biyaya ni Kristo. Mga kapatid, kung may crusade, na-invite mo sila sa pangangaral, wala ka ng utang sa kanila. Bakit? Na-invite mo na sila eh. Di ba? Ininbitahan mo na sila eh. Meron ka ng meron kang mahalagang invitasyon sa kanila para sila lumapit sa Panginoon. Pero hindi sila tumugon. So yun ang doon. Yun ang pangit. Yun ang doon kung
Yun ang mapakahalaga dun mga kapatid, no? Kaya nga tayo may mga crusades. Kahit wala pa yan mabautisman, onti lang yung nabautismuhan, okay lang. Bakit? Marami naman ang nakapakinig eh. Marami naman ang taong na-aware na mayroong pangangaral doon. Mayroon doon tungkol sa ating Panginoong Diyos. Hindi sila lumapit, hindi sila nagtuto, hindi sila nag-aral, hindi nila pinaunlakan, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Wala tayong utang sa kanila. Nasa kanila ng bola, nasa kanila ng kamay yung pagtanggap sa Panginoon o hindi. No? Kaya ipapanatag natin yung ating sarili. All in all, mga kapatid, yun ang tumatak sa aking isipan. Kung tayo ay naliwanagan ng salita ng Panginoong Diyos, papaano tayo maliliwanagan ng salita ng Panginoon kung aalisin natin yung pagiging makasarili? At sa pag-alis sa pagiging makasarili, aalisin yung bad attitude, bad character, at papalitan ng biyaya ng Panginoon upang mapuno tayo ng pananampalataya, pagiging katapatan, katatagan, at syempre mapuno tayo ng malasakit sa kaluluwa na sila ay mapangaralan ng salita ng Panginoong Diyos. So yan po yung pag-aalis ng laman ng sisidlan. Kapag inaalis ang masamang bagay sa buhay natin, meron dapat tayong ipinapalit na magandang bagay. Kung inaalis natin yung pagiging makasarili at iniwawaksi po natin, tinatanggi po natin ang ating sarili, dapat pinapalitan po natin ito ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At yun na nga, kapag naliwanagan tayo ng mga tungkol sa salita ng Panginoong Diyos, tayo ay meron pong misyon, meron tayong adikain dapat na ibahagi ang mabuting balita sa mga taong nakakasalamuha natin o nakakausap natin. So maraming salamat po mga kapatid. Aking dalangin na maalis yung mga laman na natin, na mga pangit na bagay, na mga masasamang pag-uugali, mapalitan ito ng salita ng Diyos, mapalitan ito ng pag-ibig ng Panginoon upang makilala na tayo ay mga mananampalataya ng tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. So sama-sama nating ipanalangin ng bawat isa. So isama natin sa panalangin mga kapatid, yung ating hope impact na gagawin sa buong area, may dalawang tayong site diyan po sa Cabanatuan at sa Muñoz. Sa Cabanatuan yung malapit sa Cabanatuan na district, sila po yung nariyan, at sa Muñoz ganun din. So isama natin sa panalangin. Sa Sabado na po yan, October 14. Kaya po sama-sama tayong pumunta, makilahok tayo sa pagbabahagi ng mga pamphlets na ito. Ayan, sa darating po na Sabado. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin, pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, unang-una nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na kami ay binigyan niyo ulit ng pagkakataon na makapakinig ng magandang lesson, isang magandang paalala po sa amin patungkol sa aming mga pangit na kaugalian, na ang aming sisidlan ay punong-puno ng karumihan. Nawa po ito ay aming matanggal lahat, malinisan ng bago at mapalitan ng bagong karakter na mula po sa inyo, na kung saan kami ay hindi maging katitisuro ng iba, bagkus kami ay maging inspirasyon, motivation para sila rin ay gumaya sa amin, na kami ay may mga karakter na kagaya ng fruit of the spirit, na may pag-ibig, pagpapakumbaba, at maging nawa kaming halimbawa sa aming mga sasakupan. Ama, humihiling kami ng kapatawaran kung kami man ay naging mabagal, kung kami man ay naging bulag, hindi namin nalalaman na kami ay nakikinatitisuro na pala ng iba. Dalangin namin na bigyan nyo kami ng malinaw na paningin at matalas na pakiramdam at malinaw na isipan, pang sa ganun makita namin ang aming sariling nakaharap sa salamin, pang ganun magkaroon kami ng pagkakataon na mabago ang aming mga sarili, magkaroon kami ng pagkakataon na maipakita ang aming tunay na kagustuhan na makapagbago ng aming karakter. Dalangin po namin na aming makapatiran ng bawat isa, na kami ay magkaroon ng pagbibigayan, mawala aming pagmamataas, at kami ay matutong magpakumbaba sa pangalan po ninyo at sa inyong gabay at patnubay. Maraming salamat sa inyong paalala sa amin sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin sa umaga na ito mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ininawa kaming samahan sa aming buong maghapon, ang aming pag-iisip, pananalita at mga gawa, magkaroon ng kontrol
at maisip namin na kayo ay naariyan upang sumubaybay sa amin, upang kami maging karapat-dapat po sa inyo. Kayo ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa. At kasama din namin sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon, pagpalain ang aming buong maghapon, unang-unang aming kalusugan, at kaya din naman ang aming hanap buhay ay pagpalain upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba, makatulong sa mga nangangailangan. Amin ding sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na sasama sa mga Hope Impact sa Banatuan at sa Muñoz, na po ito ay maging matagumpay, maraming makatanggap ng pamphlet, at higit sa lahat ang mga nakatanggap nito ay buksan nila at basahin at kilusin ang kanilang isipan at puso na makita nilang katotohanan. Amin din sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na may karamdaman. Una-una si Sister Peachy na masakit na kanyang tagiliran. Ama, naway hipuin nyo ito ng inyong mapagpagaling na kamay upang siya ay magkaroon ng maginhawang pakiramdam sa kanyang patuloy at araw-araw na pagpapalakas. Siya ay maging masaya sa kanyang pamumuhay. Kasama po kayo na alam niyang siya ang nagbibigay sa kanya ng lahat ng inyong ng bagay na kanyang mga pangailangan ayon sa inyong kalooban. Kasama din namin sa panalangin si Imelda Garcia, at kay si Sister April, Sister Bisel Seraspe, at patuloy na kagalingan ang aming dinadalangin para kay Sister Aimee Kilantang, si Janet de la Cruz, si Marilita at si Dayan, kaya din si Kuya Bobby, si Ate Lorna, kaya din si Sister Kisses, at si Ate JJ Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, kaya din si family ni Sister Rose Chris Encarnado, kasama na rin si Ating Sibilia Borbon, Renato Santos, Romnick Francisco, si Olivia at si Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, kasama na rin si RC, at si Sister Nena, kasama na rin si Tia Aning, si Tia Aurora, si Sister Corazon Mina, at patuloy na kagaling at kalakasan kay Ate Sally Sanchez. Alam namin na siya ay patuloy titiwala po sa inyo, at alam namin na kayo ang magbibigay ng nakagalingan, at hindi lamang sa pampisikal, kaya hindi naman sa pang-espiritual namin pangatawan. Sa huli si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Tuque at Erlinda Tuque sa kanilang fast recovery. Amin pong pinapasalamat ang walang sawa ninyong pagdinig sa aming mga panalangin, at humihingi po ulit kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.